Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 16 ng ah, Marso. May heat warning ngayon na. Heat warning. Mainit ata ngayon. 16 ng Marso, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8:03 ng umaga. 8:03 ng umaga at araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa si Rodante Marcolita. Gusto niyang ipatanggal yung sinabi niya doon sa Senado, doon sa Commission on Appointment. Nung nagsalita siya doon, nung sinabi niya na bakit hindi na natin i-give up yung Kalayaan Group of Island. Yun po ang sinabi niya doon sa isang kapitan ng Philippine Navy na ipopromote ng Commodore. Yun, yun ang sinabi niya. At paulit-ulit po at pinagtatanggol pa niya. Yung sinabi niya. At yun ang advocacy niya. Hindi pwedeng sabihin na hindi yun ang sinabi niya. Ang title ko po ngayon ay Bakit gusto ipatanggal ni Rodante Marcolita sa record ng Senado ang sinabi niya? Yun nga po, yung sinabi niya na i-give up na lang ang Kalayaan Group of Island. Opo. At may sinabi pa siya na kaya nga hindi pwedeng magkamali. Pwedeng magkamali kung minsan bisis lang sinabi, isang bisis lang. Pwede na nadulas lang o hindi ganun ang gusto niyang sabihin o hindi ganun ang iniisip niya. Pero po, ang nangyari po doon ay pinaliwanag pa niya Alam mo ba kanya? Tinanong niya yung supposed to be magiging Commodore. Alam mo ba kanya na yang Kalayaan Group of Island ay wala na sa ating EEC o sa Exclusive Economic Zone? Ang sabi niya ay ako din ay tinignan ko agad sa Google ay nasa 220 ata o nasa 230 nautical miles away from itong Palawan. Pero hindi naman kwan yun Hindi naman yung island doon ay island po yun na habitable na na-discovery ng Pilipino at inaplayan ng Pilipino. Hindi ba? Iba po yun. Ang sinasabi na 200 nautical miles ay yung karagatan po yun. Kaya kung may nakadiscovery doon o may pag-aari ng mga Pilipino doon, ay sa Pilipinas pa rin yun. Kaya lang, hindi na siya sinagot ng Commodore siguro dahil nga ay ayaw niyang mapahiya si Marcolita. Ngayon nga ay binabatikos na siya na siya ay maka-China, siya ay senador, hindi ba? Senador na ang tawag sa kanya ay totoo naman ay kasi kung ano yung ginagawa niya, yun ang tawag sa kanya. Ganun lang po at ang tawag ay hindi mo po pwedeng labanan yan kasi nga ay yun ang pagkaintindi ng tao Parang si Pacquiao lang, hindi ba? Noong mga panahon na lahat ng kinakalaban niya na Meksikano ay natutumba o napapatulog niya, ang tawag kay Pacquiao noon ay yung yung assassin, Mexican assassin o yung ano bang tawag doon? Ah,
parang executioner eh. Parang ganun, executioner. Pero Mexican executioner. Executioner, ganun. Ganun po At hindi po bawal yun. Kasi nga, ayun lang ang pagkaintindi ng tao eh. Hindi ba? Ay ito naman, ay kung magsalita si Marcolita, ay pinagtatanggol niya ang China, kaya pwede siyang tawagin na Chinador. O kaya ngayon, ang tawag sa kanya ngayon ay China troll. Troll na ngayon ang tawag sa kanya. Kasi nga, bakit magsasalita siya ng ganun, hindi ba? Na alam mo ba kanya na ang Kalayaan Group of Island ay hindi nasakop? Sabi niya doon sa Commodore eh. O doon sa kapitan na magiging Commodore, ay kung ako po yun, sinagutan ko eh. Kung ako yun, sir, excuse me sir, ay yan po ay island po yan, hindi po kuwan yan, hindi po dagat yan. Island po yan at iba ang patakaran dyan. Kung may island ka na na-discovery at walang nakatira at walang nag-claim noon, ay pwedeng i-claim yan ng Pilipinas kasi ng Pilipino. Kasi nga ay Pilipino ang nakadiscovery. Yung nga si Cloma, na attorney pala yun, hindi ba? Ay alam din ang gagawin nun. Kaya yung ibang island dyan sa Kalayaan Group of Island ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi po kinoconsider na exclusive economic zone. Kasi nga island yan eh. Na habitable. Sa ngayon ata mayroon na atang hindi ko alam kung 400 families eh. O 400 na katao na nakatira dyan eh. Ngayon ay binabatikos siya ng mga tao. Kung tawagin siya ngayon ay kuwandang China, yung tagapagtanggol ng China ay bahala siya dyan, hindi ba? Pero ang alam ko yan, habang lumilipas ang panahon, ay pagbabayaran niya yan. Opo, pagbabayaran niya. Kasi Pilipino siya eh. Ay bakit ang ipagtatanggol niya ay yung interest ng China? Kaya pagbabayaran niya yan. Maaring sa ngayon, hindi niya iniintindi siguro kasi baka malaki ang bayad sa kanya o may pakinabang pa siya. Pero darating ang panahon, maisusulat yan sa libro o sa history natin na may isang senador, hindi ba? May isang senador. Ayan na nga si Marcolita na gustong pabayaan na lang yung Kalayaan Group of Island. I-give up na lang sa China. Ay, putris, ay napakakwampo yan. Napakahirap na kwan yan, na history na lalabanan niya. Ay sinabi niya eh. Hindi ba? Sinabi niya in front of the people sa Senado pa, doon sa Commission of Appointment. Tinatanong kasi nila yung mga magiging general o yung itataas ang ranggo. Aywan ko lang kung lahat yun ay kapitan o lahat yun ay colonel na magiging general o brigadier general. Ngayon, ay gusto niyang ipatanggal kung ano yung sinabi niya. At ano yung sinabi niya? Ay yun nga. Sinabi niya, i-give up na lang natin ang Kalayaan Group of Island. Ngayon, humanap ngayon ako ng reason bakit gusto niyang ipatanggal. At ito nga ang maisishare ko sa inyo, itong galing sa Biblia. 3 lang po ito na palagi ko na itong ginagamit patungkol dyan sa nagsisinungaling. Nagsisinungaling lang yan eh. O hindi niya alam ang nilalaban niya. O hindi totoo yung nilalaban niya. O hindi totoo. Kaya nga, i-recant niya yan. Opo. Ito po Proverbs 12 verse 22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight.
ayan po, ang Diyos po ay nagagalit o galit na galit o kinasusuklaman, abomination nga yung mga tao na ganyan. Ganyan kay Marcolita na nagsisinungaling, hindi ba? O ayaw po ng Diyos yan. Pero yung mga tao na nagsasalita ng totoo o ng katotohanan ay yun ang kinaluluguran ng Panginoon. O kaya nga ngayon ay gusto niyang i-recant o gusto niyang tanggalin sa record, hindi ba? O ay ang sabi naman ni Ping Lacson ay hindi po natin pwedeng gawin yan na i-erasin natin yung mga record, hindi ba? O pwede siguro nung unang araw o yung oras na yon na sinabi niya may nag-complain ay, sir, pwede bang tanggalin na yan? Ay pwede siguro pagbubutuhan nila ay, pero ngayon ay naka-record na po yan at pinaliwanag pa niya, hindi ba? O pinagtanggol pa niya. O pati nga yung anak niya pinagtanggol yan ay aywan ko, baka pati yung anak niya may bayad na rin yan, hindi ba? Binabayaran siguro ng China yan O ay ganyan po ang trabaho ng China Kinakausap ang mga tao na dapat nakausapin, hindi ba? Ganun lang O at doon siguro namana ni Duterte na sinabi naman ni, hindi po ako nagsasabi yan, si Apollo Kibuloy ang nagsabi niyan na ang trabaho ni Rodrigo Roa Duterte ay kausapin ang dapat kausapin, hindi ba? At lapitan ang dapat lapitan. Yun nga, yung mga kaso ni Kibuloy, kaya pala walang nangyayari ay inaayos ni Duterte. O, ay oo nga naman, ay paano ka makakagawa ng Glory Mountain kung ay paano ka magkakaroon ng ektarya na lupa dyan, hindi ba? Kung hindi ka magsakop ng mga lupa ng may lupa. Pati nga yung yung lupang ninuno, hindi ba? Yung mga minana na ng mga dato sa kanilang mga ninuno, nakuha niya at napatay pa yung isa doon. Yung isang dato napatay o pinatay. Hindi ba? Ayan po Kaya nga, dahil nga doon sa sinabi ni Kibuloy na inaayos ni Duterte ang dapat niyang ayusin. Ayun, hindi ba? Ay pero pagbabayaran po yan Pagbabayaran, aywan ko lang kung yung mga anak ng dato na namatay ay baka bubuksan yan, hindi ba? O, ganun po yan. Ngayon, ay yun ang nakasulat sa Proverbs 12 verse 22, lying lips is an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are His delight. Ayan nga, kaya gusto niyang baguhin. Alam niya kasi mali Hindi ba? Pilipino siya, tapos ang ipagtatanggol niya ay ang interest ng China. Hindi ba? Ay kasusuklaman siya ng bawat Pilipino. Hindi ba? Lalo na yung mga mangingisda natin. Hindi ba? O, itinataboy na nga yung mga mangingisda natin papaboran pa niya ang China. At saka ang layo na po ng China. Diyan sa mga sinasakop nila na mga territorial waters ng Pilipinas. Diyan nga sa EEC. Ay ang layo na po niyan. Ay nasa dun sa mainland China yan, mga 1,000 nautical miles na yan. At dun sa pinakamalapit na probinsya nila, yung Hainan, yung island ng Hainan, nasa 800 yan. Ang layo po Mas malapit pa nga po ang ang ano ba ito? Vietnam, hindi ba? Malapit pa tayo sa Vietnam. Nasa mga 600 to 500 nautical miles yan. Ay ayan na nga, hindi ba? Kaya binabawi niya o gusto niyang tanggalin sa record. Proverbs 19 verse 9, a false witness will not go unpunished, and one who declares lies will perish. Ayan po nakasulat. Ay kaya nga siguro ayaw na niya kasi nga ay false witness siya Lumalabas siya na false witness nung pinaliwanag na ng mga tao na yan ang
yan ang trabaho, pinag-aaralan yan eh. O, ang mga tao na nagre-research dyan o ang mga tao na nag-aaral ng batas patungkol dyan sa Law on Sea, hindi ba? Nagsalita na, mga professor, ayan nga, yung mga si Tariela na komodor na rin para yang ng Coast Guard, hindi ba? Ay pinag-aralan po yan eh. O, anong panama ng isang Marcolita dyan kung magtulong-tulong yung mga nag-aaral talaga ng batas patungkol dyan sa Law on Sea, hindi ba? Wala ah. Kaya nga siguro gusto niyang bawiin kasi nga false witness siya eh. O, pinapalabas ngayon o lumalabas ngayon sa pag-aaral ng maraming tao, false witness ito si Rodante Marcolita at yung anak niya. Kaya gusto nilang bawiin yung mga sinabi nila. Ay kasi nga, will not go unpunished yan eh. Kaya nga ang sinabi ko, pinapangatawanan ko ang salita ng Panginoon. Akala lang nila walang bayad yan. Pagbabayaran nila yan. Kasi nga, false witness eh. And he who breathe out lies will not escape ang nakasulat eh. Hindi sila makapagtago dyan. Sinabi nila eh. Hindi ba? Sinabi niya na bakit hindi na lang natin i-give up yan? Nahihirapan na ba tayo dyan? I-give up na lang natin, sabi niya eh. Ibigay na sa China. Ay, walang Pilipino po na ganun, na island na nga yan eh, ng Pilipinas po eh. Hindi ba? Sinabi niya at maraming bumatikos sa kanya, pati mga international community, ay kasi nga kung papaboran niya ang China, maka-China siya. Ay papaano yung ibang maliliit na bansa na gusto rin sakupin ng China, yung mga ganyan. Katulad ng Vietnam, hindi ba? Ay walang natin, Ngayon, ito naman ang nakasulat sa Psalms 5 verse 6, You shall destroy those who speak falsehood. Ayan po ang nakasulat sa Psalms, na i-destroy ng Panginoon ang mga tao na nagsisinungaling, yung nagpapakalat ng maling impormasyon. I-destroy po yan. At ako, naniniwala po ako dyan. Pansamantala siguro ay masaya sila kasi may mga pira sila o may bayad sila, binabayaran sila ng China, pati po yung mga trolls na yan. Yung mga trolls na yan, baka ngayon malaki ang bayad sa kanila. Halimbawa, binabayaran sila ng 100,000 a month, ay baka darating ang panahon kung magkasakit sila o madisgrasya sila, kulang pang pangbayad yan. Yung tadhana na ang sisingin sa kanila kasi nga puro kasinungalingan ang pinapalabas nila eh. Hindi ba? Yung mga trolls ayaw magpakilala. Ang sabi nga ng nanalo yung anak ni Akop eh. Diyan sa 2nd District ng Antipolo, natalo yung bata ni Sara Duterte. 12,000 lang ang boto sa special election sa Congressional District ng 2nd District ng Antipolo. Nanalo yung anak ni Akop. 60,000 ang boto against 12,000. Ay di piki yung pinapalabas ng mga trolls, hindi ba? Na panalo daw yung bata ni Duterte. Natalo nga eh. Hindi ba? Kaya yung mga trolls na yan, mga piki lang yan o ayaw humarap yan kasi nga ang pagkaalam ko dyan, mga masin. Opo, mayroon lang siguro isang gagawa, 5 na yung account niya o 10 o 20. Kaya it appears, hindi ba? Gusto nilang palabasin na marami sila pero kakaunti sila. Ayan nga, dahil nga dyan sa
sa yan nangyari dyan sa eleksyon sa 2nd District ng Antipolo. Ayan po, Congressional District, hindi ba? O ayan po you shall destroy those who speak falsehood. The Lord abhors, or the Lord hates the bloodthirsty and deceitful man. Ayan po, deceitful man Hindi ba? Walang ginagawa ito si Marcolita kung hindi magsalita na gusto niya ay palukso-lukso ng salita ng mga topic kasi nga hindi naman niya pwedeng ilaban Hindi ba? Kung ako yung komodor na tinanong niya ay sir, sasabihin ko ay tika muna sir, ay island po yan, naokupado na ng mga Pilipino at walang nag-claim noon at mayroon ng gobyerno dyan, mayroon ng munisipyo, ay dapat ganoon ay pero nga ayaw nila sigurong mapahiya. Okay naman yon na ayaw niyang sagutin, pero dapat doon pa lang right away ay kung hindi niya ako i-confirm, hindi ba? Basta sabihin ko sa kanya na nagkakamali ka sir, hindi po dagat yan. Hindi ba? Island po yan, naokupado na ng Pilipinas at may gobyerno na doon. Kaya nga gusto niya ngayon tanggalin sa record, hindi ba? Ayan po ang masasabi ko po sa inyo, At dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa ay sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.